Batiin natin lahat ng ating mga kapatid. Kapatid na. Morning. Good morning. Morning. Good morning. Morning po. Good morning. Good morning po. Maraming wala sa atin. Maraming wala sa atin sa susunod. Ito, nandiyan na sa susunod. Madami na tayo marami na. So, ayun, isa na tayo, manalangin na tayo. Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Panginoon namin, Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, pinapasalamatan, sinasamba, Panginoon, sapagkat kayo, Diyos namin, Lord, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ikaw at Diyos namin, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat-lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, Panginoon, O Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, O God, ikaw nararapat namin na pag-alayan ng mainam na pagsamba. Ikaw, Panginoon, na nararapat namin, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan sa umagang ito, sa kataas-taas mong pangalan, sa kabanal-banalang pangalan. Hallelujah, hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus, Panginoon namin, dakilang Diyos Ama. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin, ang pakabuti, Lord. Kailanman, Panginoon, ikaw ang tunay naming Diyos, na malaking Diyos namin na kumikilos, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Father God. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon, na pag-asa, nagbibigay ng katagumpayan, pag-asa namin, Panginoon, ikaw ang kaligtasan namin, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon namin, na hallelujah, Panginoon, na nagkakaninga sa amin, Panginoon, Lord. Tunay ka nga, Panginoon, Lord, na ikaw ang aming Ama, Panginoon, Lord, na hindi pabaya sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo sa lahat-lahat ng bagay, Panginoon, na pinagkakaroon mo sa amin, aming buhay, aming hininga, Panginoon, ang oxygen namin nalalanghap, Panginoon, God. Thank you din, Panginoon, Lord, sa kalakasan namin, Panginoon. Lord, ang good health namin. Thank you din, ang protection palagi, araw at gabi, Panginoon, na inyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon, na nandiyan ka nakabantay, nakatunghay sa amin, Panginoon, God. Lord, Panginoon, God, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, patuloy, Lord, na nagpapakumbaba. Humihingi kami, Lord, na kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon, sapagkat alam mo, Panginoon, ang nilalaman ng aming puso, kaisipan, Panginoon, patid mo, Panginoon, God. Lord, Panginoon, patawad sa isip, sa gawa, sa itak, Panginoon, God. Patuloy na linisin mo kami ng kabanal-banalan mong dugo, ng makapangyarihan mong dugo. Gawin mo nawa, Panginoon, kami na kasing musilak na ngayong puso, Panginoon, God. Upang kami ay maging mapagusan niyo, Panginoon, sa kabanal-banalan ng harapan sa makapangyarihan mong God. Thank you, Panginoon, Lord. At patuloy na samahan mo kami, Panginoon, Lord, sa hallelujah, sa gawain mo ito, Panginoon, sa service mo ito, sa umpisa hanggang matapos, Panginoon, Lord, na maayos na tagumpay, Panginoon, ang gawain mo ito, Panginoon, Lord. Samahan mo kami ang iyong presensya, Holy Spirit, samahan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya ito kung walang pagsama niyo, Panginoon, sa amin. Thank you po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming Sister Cecil ngayon, Panginoon, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, na siya, Lord, na siyang ginamit mo ngayon na mag-preach, Panginoon, upang magkahatid ng inyong salita, Panginoon, na aming marinig at hipuin mo kami, Panginoon, bawat isa ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon, para itatak namin, Panginoon, nakapakinggan namin na salita mo, Panginoon, God, at pamumuhay namin ito sa araw-araw, Panginoon, ang narinig namin salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at pagpalain mo rin, Panginoon,
ang magpapatutuo, Lord, Panginoon, O God, may patutuo niya yung kabutihan mo, Panginoon, na ginawa mo sa kanya, Panginoon, Lord. Thank you, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang worship team, si Mark, saka si Miriam, Panginoon, maging si Hallelujah, Jesus, Panginoon, O God. Ang mag-back up na ito, Panginoon, palain mo rin siya, Panginoon, O God. Lahat, Panginoon, O God, pagpalayan mo, Panginoon, pati mag-operatory, Panginoon, O God. Lord, lahat ng tatayo, Panginoon, sa pulpito na ito, Panginoon, O Lord, ay pagpalayan mo, Panginoon, pagpalayan mo, Sister Cecil, Lord, nabigyan mo siya, Lord, ng tapang, Panginoon, lakas loob, Panginoon, para ma-preach niya, Panginoon, ang mga banalong salita, Panginoon, O God. Palayan mo siya, Panginoon, pati ang kanyang family, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Panginoon, O God. At nire-rebuke namin ang anuman espiritu na di para sa iyo sa oras na ito, sa church na ito. Nire-rebuke namin sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ni Jesus. Lumayas ka, Satanas, sa church na ito, in Jesus' name, the mighty name of Jesus. Ano man kaaliwaliwan na hindi nakikinig ng salita ng Diyos, nire-rebuke na namin sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ni Jesus. Lord, pagpalayan mo, Panginoon, ang church na ito, palabuhin mo, Panginoon, lugar na lumago, Panginoon, lugar, magpadala ka, Panginoon, na maraming kaluluwa, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, ng member mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, hallelujah, Jesus, thank you, Panginoon. Patuloy na samahan mo kami sa aming pag-aawit, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang paparangalan mo, God, ang iyong pangalan ni Jesus. Thank you po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Tawagin natin ang sa pag-aawit. Araw na ito. Tawagin ko si Sister Divine. Siya agad na tinawag. Wala na akong nakahanda eh. Lagi ng bata. Sige. Nagtuturo kasi si ilan lang dapat tayo. Susunod si tatay naman. Pagpapasalamat ko lang ito sa ating Panginoon. Kasi kagabi, nakaranas ako ng yung aking paghinga kasi, nung umuwi ako, galing dito, nahirapan ako huminga. Di ko alam kung bakit. Kasi nga, galing ko lang dito tapos nung umuwi ako, bakit pakiramdam ko. Kinakapos ako ng hininga. Tinapos ko lang yung aking tinitirin na aming gawa, yung natapos na ginagawa namin, diba? Tinirin ko lang tapos sinayos ko. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako'y nahihirapan mo niya? Sabi ko, Lord, pagalingin mo po ako, sabi ko. Tapos nung natapos ko nang itiklop yung mga gawa namin, umakyat ako sa taas. Sabi ko, nahihirapan talaga ako huminga, kailangan siguro ng pangtusok. Sabi ko, hindi ko pa rin siya ginawa na lang ako, na nalangin lang ako na alisin niya yung nahihirapan ako huminga, alisin niya yung sa dibdib ko. Kung bakit ako nahihirapan huminga, sabi ko, Lord, pagalingin mo po ako kasi araw ng bukas, baka hindi man ako makatin. Bakit ako nahihirapan huminga, wala naman akong ginawang iba.
bakit ako'y ganito yung nararamdaman ko, sabi ko. Lord, pagalingin mo po ako, sabi ko, alisin mo itong aking, paluwagin mo yung daanan ng aking hininga. Sabi ko, Lord, pagalingin mo po ako. Sabi ko, ikaw lang po ang magpapagaling sa oras na ito, Panginoon. Sabi ko, pagalingin mo po ako, Panginoon. Sabi ko, Ganda na. ay, hindi si ano? Si naman. Ganda ba lang? Yay! Yun. Salamat sa Diyos at ako'y pinagaling niya kaya nandito ako. Salamat Lord. Malaking pasasalamat. Ako'y paayos kay aming pamilya. Amen. Tunay nga ang Panginoon natin na magagamot. Basta ito'y dinudulog lang sa Kanya. Tunay na magagaling ka. Kasi siya ang magagamot. Diyos natin noon, ngayon, at magpangailan na. Kaya thank you sa buhay ni Sister Divine. Kaya pinagaling agad dahil ngayon nandito na siya ngayon. Kasama natin. Amen. Nalangin ako na ako'y pagalingin niya eh. Ngayon, ako naman ang patutuko. Patutuko lang yung bago, New Year. Lord, si Sister Emily. Yan na yung wheelchair mo. Lord, po siya na pagaling. Diyan na, diyan na. Panginoon, si Sister Emily, Lord. Para kung Panginoon, si Doon ako Holy Spirit, ito yung masisipin yung pagalingin. Panginoon. Lord, para patuloy, Lord, na maka-attend siya, Panginoon, God, sa pagsamba sa iyo. Pagpuri, Panginoon, Lord. Thank you sa buhay niya na nakarating siya ngayon na pinagkaroon mo. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Mainit dyan. Oo, mainit. Yay! Tapos may pango dyan. Ilak mo, ato yan. Tumilak siya. Malak na. Siya na dito, pero bitin Ako manda. ngayon, ituloy ko yung patutuko. Dito ka na. Patutuko bago mag-New Year. Nagkaroon ng hindi maganda sa amin, nakabuluhan siguro sa lugar namin, sa street namin na ganyan. Nung bagong taon, wala pang pag-celebrate, wala pang alas 12. Ngayon, doon sa kapitbahay namin, doon sa kanto, mayroon nag-iinuman doon. Yung dati na sinita, na palagi ang kanyang motor, ay palagi ang ingay. Tapos ewan ko bakit ang ingay-ingay ng motor niya, hindi niya magawa ng paraan. Pagkatapos nung alas 8 pa lang, wala pang alas 12, talagang ang ingay, talaga. Doon pa sa tapat namin, tapos yung nagsita sa kanya, katapat din namin. Kasi yun official. Ang ingay, pabalik-balik na ganyan. Tapos ang sakit sa tainga. Yung sa kikiramdaman kami mga kapitbahay kung sino ang sisita. Ay di, kasi nag-iinuman sila doon sa kanto, marami sila nag-iinuman. Ay nainis yung anak ko. Na si Bong, sabi niya, hindi sila kapis talaga. Dahil ang sakit talaga sa tayo natin. Kasi hindi naman di kumikilos yung official doon. Tuloy na yun. Parang may nagigiling na Yung lang. anak ko, tumayo at May kumigiling na. nagmura. Sinura na sila. Sabi niya, PA nyo. Sabi niya, PA nyo. Ganon. So nagulat kami. Nagulat din ako. Ano na naman yan? Sabi ko gano'n. Ay di lumabas din ako ng bahay. Ngayon ko nagdula sa gate na magkano yung anak ko. Sabi ko, umigil ka na nga. Sabi ko gano'n, nakikita mo nag-iinuman doon. Pero may ipahamak ang mga kapatid mo. Mukhang may ipahamak. Alangan na
nakikita namin ikaw ay inaano, sinasaktan. Sabi kong gano'n. Siyempre pati ako. Siyempre yung mga kapatid niya, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, tumigil ka na. Sabi kong gano'n. Sabi ng kapatid, yung anak ko naman ang panganay na babae, sabi niya, idaan na lang sa barangay. Itawag natin. Sabi gano'n. Itawag natin. Ngayon, itawag mo sa barangay kasi doon ka naman nagtatrabaho. Sabi ng kapatid ko, ay yung kapatid niya. Hindi ngayon, tinawag na niya. Sabi daw nila, na-busy sila dahil nagbabantay naman sila sa magpapaputukan sa gitnang bayan. So walang responde. O di ngayon, nagpipray ako sa loob ng bahay, nagpapalayas ako talaga. Nag-demonyo, nagpipray ako. Sabi ko, lumalapit Panginoon, ang isang bilang sa'yo. Ano talaga? Sabi ko, Panginoon, isolboy ko. Saklulo, ikaw naman pagsaklulo, Lord. Ganun ang ginanong ko talaga. Sabi kong ganun ay, tulungan mo kami. Sabi kong ganun sa oras na ito. Hindi ngayon, nilabis na ako talaga. Oras na ito. Kasi wala pang alas 12, talagang ingay talaga sa kaya na. Ay di ngayon, nung nag-pray ako, pagkatapos ng pray ako, hindi naman na bumalik yung mama. Hindi na bumalik. Tapos mamaya-maya yung mga nagpulasan na yung doon. Yung mga nagiinuman. Nagpulasan na sila. Tapos nagpapasalamat kay Lord. Lord, thank you. Pagdating naman ng alas 12, doon naman. Gusto pinabayanan na naman kasi bagong taon eh. Nagpapaputukan naman. Tapos hindi talaga. So pinabayanan na lang namin. Ayun, pagkatapos ng New Year, Maluwag siguro sa loob. pinalabas na yung mga anak ko. Hindi ko na sila, pinalabas na, sabi ko, magsarado kayo ng gate. Magsarado na sila. So, nandun na kami, natulog na. Sila kami, nagpupray. Si Dek, ako, si Joanna, si Joseph. Pero yung anak ko sa nila, nandito na kayo. Saka yung pamangkin, yung sila ko. Ayun na sila, natulog na sila. So yung ganda namin, Ito na lang. wala pang alas 12 na kumain na kami. Gano'n. So nagpipray kami ng mga anak ko. Yung apat, kasi kami lang naman yung isa, wala pa, hindi pa, wala pa sa Panginoon, hindi pa niya, hindi pa tumanggap sa Panginoon dahil siya ay mahilig sa inuman. Saka mahilig sa inuman, sa barkada, yun din ang problema ko rin. Pinagpipray yun nung siya ay kakilala na rin si Diyos. Pero ngayon, nakikita namin, pagka nakikinig kami ng salita ng Diyos, doon sa TV, yung mga anak ko, uulay din sa CCF. Pag nandudun din siya nagluluto, nakakapakinig din. Kaya salamat sa Diyos na yung panalangin namin, nasa panahon talaga. Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Pinubayan ko na sa iyo. Kaya naniniwala ko sa Panginoon na tumutugon talaga. Ngayon hindi na siya gaanong mag-iinom. Kaya thank you kay Lord talaga na tumutugon na buhay na nandiyan. Basta idulog lamang sa Kanya lahat mga problema. So thank you kay Lord. Amen, amen. Ngayon, tapos na yung patutuwa. Tawagin natin yung mga Amen. Praise the Lord. Ito pala yung mas malakas. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon dahil sa pribilehiyo po na makatayo sa inyong harapan ngayong umaga. Na tunay nga na nung pong January 5, nung nag-attend po kami ng anointing service dun po sa Mandaluyong sa Star Mall po. Sinabi po sa akin ni Pastora pagkatapos po nun na ako daw po ay mag-talk ngayon daw po kasi wala po sila ngayon at meron po kasi silang family bonding
family po niya sa Batangas. So, nagpaalam po siya at ngayon po ay nag-enjoy po sila doon. Pagbigyan na po natin si Pastora kasi po nung Christmas and New Year, wala po siyang kasama, nag-iisa lang po siya sa kanilang bahay, nag-celebrate ng Christmas, New Year. So ngayon po, at sinusulit niya po lahat ng family po niya dahil nandito po yung kapatid niya from Canada at meron po silang occasion ng 17 at yung mga taga-Tuguegarao ay nandito po ay sinulit po niya na makasama po yung kanyang family. Kaya on behalf of Pastora Joy, ako po muna yung makakasama ngayon. Pahintulutan niyo po muna makasama niyo ngayon Lord to God. At salamat sa pribilehiyo na hindi ko po tinanggihan ngayong araw na ito. Salamat na makatayo po sa harapan ng Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at samahan niyo po muna ako manalangin para po, bago po tayo mag-start po. Sige po, iupo muna natin ating mga ulo. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We bless your name, O Lord. We glorify thy name, O Jesus. Hallelujah. Amang banal kami po, O Diyos, ay patuloy na sa iyo, Panginoon, ay nagsumasamba at nagpupuri, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. At kami po ay sama-sama, Panginoon, na mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, gamitin mo lamang po ako bilang yung tagapagsalita, Panginoon. Lord, ikaw na po ang siyang manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Wala po akong magagawa kung wala ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Lord, samahan mo kami sa araw na ito at patuloy, Lord God, ang kapahayagan mo, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Patuloy nga, Panginoon, Lord, na mga salita mo, Panginoon, Lord, hindi lamang mapapakinggan, kundi maisa sa buhay po namin, Panginoon, O Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa iyong kapahayagan sa umagang ito at sa iyong lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sino pong nakaalala po nung topic po ni Pastora nung nakaraang linggo po? It's about the next level po, di ba? Ayun. Yung pong kanya pong text ay dun po sa Philippians. So, yung pong message po ni Pastora nung nakaraan, inline po ito sa message din po nung nakaraang linggo. So, hindi po kami nag-usap nung nag-preach po siya nung linggo. Nung sabi ko, inline siya doon sa preaching ni Pastora ng linggo. Sabi ko, sinabi ko nga kay Nanay Lola, sinabi ko rin kay Pastora, hindi po kami nag-usap. Naka-prepare na po ako, naka-draft na po siya nung sinabi po sa akin ni Pastora na mag-talk niya daw po ako. So, ang message po ngayong umaga ay running the race to win. Yung kay Pastora, the next level. Ito po ay sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 26. Sige po, basahin po muna natin. Yung po may mga Bible po, samahan niyo po ako. Sabi po rito, 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 26. Sabi po rito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ito po ay sinulat po ni Apostle Paul. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9, ay makikita po natin dito ang mga karapatan at tungkulin ng isang apostol. Si Paul po, siya po ay lingkod ng Panginoon at pinangangaral po niya ang salita ng Diyos ng walang bayan. Dahil ganun po niya kamahal ang mga tao at gusto niya na ipagpatuloy yung ginawa ni Jesus na ministry ni Jesus. Pinapagpatuloy lang ni Paul yung ministry ni Jesus. So,
Dito po ay andun po ang sinasabi po rito, ang mga apostol, meron po silang karapatan sa iglesia na sila po ay meron po silang financial support. Meron po silang dapat na matatanggap sa church na financial support. So, dito po si Paul po ay wala po siyang tinatanggap sa church. Kahit na isang pusing wala po siya, hindi po siya umaasa sa church. Sa halip po, ipinapangaral po niya ng walang bayad ang salita ng Diyos dahil ganun po siya magmalasakit po sa mga wala pa sa Panginoon. Ayaw po niya na maging kabigatan po siya sa iglesia. Kaya po siya, ginagawa po niya na nagwo-work pa rin po siya habang po siya ay nasa ministry ng pagpapahayag. Sila po ni Barnabas ay nagtatrabaho sa pamagitan po ng paggawa ng tent, through tent making. Ganun po ang ginagawa ni Paul. Pinagsasabay po niya ang ministry at ang pagsasabay din niya ang kanyang trabaho. Ganun pala ay kumbaga namamanage niya ng balanse. Ganun po pala dapat tayo, di ba? Kahit na busy tayo sa secular world, meron pa rin po tayo dapat na time para sa ministry ng Panginoon. Kasi po, kaya tayo po, ang topic po natin is running the race. Tayo po ay tumatakbo. Ito pong sabi po ni Paul sa atin. Kaya po, ganun po ang eagerness ni Paul na may pahayag po ang mensahe ng Diyos. Dahil nga po, mahal niya ang mga tao, ang mga wala pang relasyon sa Panginoon. Mapa-Hudyo man, Gentiles, Jews, at kahit yung mga mahihina, inaabot po niya ng kanyang mga salita. So dito po, give up ni Paul yung kanya pong karapatan na makareceive po siya sa church ng financial support. Kumbaga po, hindi po siya umaasa sa church. Ganun po, ang mga lingkod po ng Panginoon, kapag po nagpo-full time, dapat po talaga meron po silang natatanggap sa church na financial support para po sila ay makapagpatuloy sa ministry. Siyempre po, kailangan din po nila na kumain, di ba po? Uminom, magbihis, may family po, di ba? Pero, kumbaga, nasa decision na ng lingkod ng Panginoon kung tatanggap po siya sa church. Pero, for instance po, dito po sa church natin, alam naman po natin na maliit pa lamang po tayo. Ang collection po, hindi po ganun siya kalaki. So, pambayad lamang po siya sa kuryente, sa tubig, at saka dito po sa nirerentahan natin. Kaya po, wala pong natatanggap ang si pastora dito sa ating church. Wala pong natatanggap siyang financial support. Pero, dito po, binabanggit po ni Paul na yung karapatan ng isang lingkod ng Diyos. Ngayon po, nasa sa decision na po yun ng leader. Gaya ni Paul, ayaw po niya na maging financial burden po siya sa iglesia. Kasi po, baka siya, ang sabi niya doon na ini-encourage na siya ay susuportahan yung sarili niya sa pamagitan ng kanyang paghahanap buhay. At ayaw niya na maging katitisuran siya sa mga mahihina pa sa pananampalataya. Sabi po rito, this message should pursue godliness and the good of others with the same kind of commitment that he has shown. He has given up his rights as an apostle, including the right to receive financial support to those he serves. Instead, he serves the Corinthians without compensation, even at great cost to himself. Paul's self-denial was a voluntary decision to avoid being a financial burden to the church. He set an example of self-sufficiency and dedication along with Barnabas by choosing to support themselves through tent making. Gumagawa po sila ng tent. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 18 to 20, sabi rito, ano ngayon ang aking kabayaran? Sabi ni Paul, ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang
tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Dito po, mapa-Hudyo man at mapa-Hentil, marunong pong makibagay si Paul at maging doon sa mga mahihina pa sa pananampalataya, kaya niyo po niya mag-adjust. Ganun po si Paul. At tunay nga na ang ministry niya ay talaga namang na may pagmamalaki ng ating Panginoon. Kasi serve po siya ng buong puso, lakas niya, at binigay po niya, ibinuhos niya. Simula nung na kilala niya ang Panginoon, nagtuloy-tuloy po siya sa kanya pong takbuhin. Hindi po siya tumigil. Kahit po siya ay nabilanggo, dire-diretso pa rin po ang kanya pong ministry. Sumusulat po siya sa mga churches para palakasin ang kanilang loob. Amen? Amen po ba? Andiyan pa po kayo? Amen. Praise the Lord. At ngayon po, sabi po rito, ang ibig sabihin po ng race means to speed or move quickly. A race is a contest to see who is moving the quickest. Ibig sabihin kung sino po ang mabilis, di ba? Dahil halimbawa sa track and field, di ba? Kung sino po yung pinakamabilis, yun po yung mananalo, di ba? O, kung halimbawa nadapaman, tatayo pa rin yan at tatakbo. Pero kagaya po sa atin, bawa tayo, di ba tayo po mga manlalaro dito sa mundong ito? Dahil hindi naman dito yung tunay na bayan natin, amen? Saan po tunay na bayan natin sa kaharian ng Panginoon? Sa langit, amen? Tayo pong lahat ay tumatakbo. Ngayon po, dun sa ating pagtakbo, imagine niyo po, di ba, yung sa track and field, yung obstacle, yung pag-ganon. Tayong lahat ay tumatakbo. Hindi naman lahat po, di ba, yung paunahan po yan. May mga naiiwan po, may mga nasa likuran. Amen? May nabe-behind. Sa takbuhin po na yon, asan po kaya tayo doon? Amen? Nadapa po ba tayo? Hindi na nakatakbo? O doon na lamang tayo sa tabi? Huminto na tayo. Amen? Dapat po, pagka halimbawa, diba tumatakbo, nadapa, natisod, tayo ulit, takbo ulit. Dapat gano'n, di ba? Oo, tayo ulit, takbo ulit. Pero kung halimbawa, nadapa ka, doon ka na lang, sa pagkakadapa mo, hindi ka na bumangon. Doon ka na lang, nag-stay ka na lang doon. Talo ka. Amen? Hindi ka makakarating doon sa finish line na sinasabi ni Paul. Ngayon po yung paglilingkod po ni Paul, ang dami po niyang napagdaanan. Mamaya po, matatalakay po natin yun. Amen? Sa ating pong takbuhin, tayo po, may kanya-kanya po tayo, di bang tinatakbo sa ating buhay. Amen? Ang lahat po, hindi ko po alam kung anong kalagayan ng bawat isa. Ako, meron din po akong tinatakbo. Kumbaga, ayaw ko rin po na maiwanan. Kasi po ang nangyari po, dati po kasi, naglilingkod na ako sa Panginoon. Ngayon po, dumating po syempre, nagkaanak na ako, medyo naglaylo-laylo na. So, hindi na po nakakapag-ministry, hindi na nakapagpatuloy. So, ngayon po, nung pong year 2014, nangyari po sa akin, grabe po yung naranasan ko. Nawala na po akong peace of mind. Alam ko po na tinatawag ako muli ng Panginoon para bumalik sa Kanya. Kasi, ganun po yung may kulang doon po sa puso ko. Pero, wala po akong ibang aalalahanin. Financial, material, wala. Hindi po yung nakapag-satisfied sa akin. Ngayon po, tumigil po ako doon na mag-church. Kumbaga, pa-attend lang po ako. Dumating po sa akin yung pagka ganito araw, alam ko mamaya gagabi na. Alam niyo po yung natatakot na ako kasi ayaw ko nang gumabi. Kasi iniisip ko, baka hindi na naman ako makakatulog.
Tagalog. Yun po yung problem ko dati. Bago po ako napunta rito. Nagkaroon ng anxiety. Kasi ganito, pag halimbawa, ayan na, magtitrain na, natatakot na naman ako niyan. Hanggang sa hindi na po ako makakatulog, tagal po yun. Bago po ako naka-breakthrough. So, pumunta po ako kay Pastora Joy. Kasi magkakalapit lang po kami. Nagpa-pray ako. Tapos, yun na po yung start. Kaya po napunta po ako dito noong year 2014. At nung time na yun, patuloy kami, ayan, isama na namin sila Nanay Nora, ilan naman po kami niyan. At hanggang sa nakarating po tayo dito. Kaya, glory to God, nung balik ako, nung tumayo ako muli sa aking pananampalataya, at tumakbo muli ako, andito na po ako dito po sa inyong harapan. At meron bang mga struggles pa rin, di po nawawala. Pero patuloy pa rin tayo hanggang sa dumating ang Panginoon na maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Yun lang naman gusto ng Panginoon. Umagbang tayo, sabi nga ni Pastora, moving forward po tayo. Huwag tayong merong malalakad pa. Di ba pasulong palagi? Pasulong po tayo palagi. Kung meron po tayong gustong marating sa buhay po natin, mag-move forward po tayo. Amen? Tatakbo po tayo. Huwag po tayong papayag na maiwanan po tayo. Amen? Ngayon po, ang dami na pong nararanasan natin sa mundo. Ano po yung lastly nung yung nasunog po di ba, yung California. Bakit minamak po nila si Jesus at saka wala po silang Diyos. Di ba? Napakayaman ng bansa nila. Doon po makikita natin pag ang Diyos ay kumilos, gaya ng Sodoma at Gomora, gaya ng baha kay Noah. Di ba po? Kaya wake up call po sa atin na natutulog po yung ating faith sa Panginoon. Ano po ba yung ating goal? Ito pong taon na ito. In-line po ito doon sa tinapik ni Pastora. Ano po yung ating goal? Ngayon po magkakaroon po tayo ng planning sa church na ito sa mga susunod na linggo. Kaya po, dapat po, hakbangan po natin yung ating po faith, yung ating pong goal. Ano po ba yung goal natin? Amen? Dito po, makikita po natin. Ibig sabihin po ng win, to be victorious, triumph, or finish first in the contest. Gusto po natin, syempre, makatapos po tayo ng takbuhin po natin. Sabi po rito, in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So run your race to win. To win the contest, you must deny yourselves many things that would keep you from doing your best. Ano po bang ginagawa ng isang atleta? Di ba? Nagte-training po yan para maging bihasa po siya. Kailangan po natin ng training para po tayo maging isang athlete. An athlete goes to all this trouble just to win a gold medal or a silver cup. But we do it for a heavenly reward that never disappears. Ito po, tayo pong mga mananampalataya, yung pong heavenly reward ang ating pong goal. Matapos po natin ang ating pong pinapagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi po rito, so I run straight to the goal with a purpose in every step. I fight to win, just like the soldier. Di ba ang isang soldier naghahanda rin yan bago siya sumabak sa digmaan or sa, di ba? Physically prepared, yung fitness niya, resilience, tapos diet, bago siya sumabak sa labanan. Ang athlete naman, nagfo-focus siya sa physical and mental conditioning, developing a strategy and staying focused. Kailangan nakafocus siya, ang isang atleta. Tayo po ay mga atleta. Amen? Meron po dito spiritual lessons to keep us in race. Ano po ba yung mga spiritual lessons na ito? Para po tayo ay nandun po sa track ng pagtakbo. Amen? Kukuha niyo po ba? Tayo pong lahat dito ay manlalaro.
ano po itong mga spiritual lessons to keep us in race? Letter A, you must intend to win. Ano ba talagang gusto mo? Manalo or matalo ka? Manalo, syempre po, di ba? Intend means to have a mind as a purpose or goal. We must be committed believers that takes it seriously. Meron po ba sa atin na tumatakbo na laro-laro lang, hindi na tinitake na serious lahat ng ginagawa niya? Lahat po ng ginagawa natin dito sa paglilingkod sa Panginoon, seryoso po tayo dapat lagi. Dahil nire-reward po tayo ng Panginoon base po dun sa ating pong mga ginagawa sa kaharian ng Panginoon. Maging sa mga kakilala po natin, sabihin mo na love ka ni Jesus, halika pumunta ka sa church. Yun po ay nagmi-minister na po tayo. Pagka yung inaanyayahan mo sila at nasisharean mo sila kahit na simple praise lang. Halimbawa, o kapatid, mahal ka ng Panginoon. Tapos i-share mo ng kahit saglit lang ang Panginoon. Yun po, nagtatrabaho na po tayo sa kingdom ng Panginoon. Maski sabihin mo, sa FB, mga kakilala mo, forwardan mo sila ng message ng Panginoon. Nagmi-minister na rin po tayo nun. Sabi po rito, we are playing to win. Naglalaro tayo para manalo. We have goal, target to reach. Hindi tayo sasali sa isang paligsahan kapag hindi tayo handa. Ibig sabihin yung, di ba, atleta, hindi po yan sasali sa isang paligsahan kung hindi siya nakapag-training, di ba? Kailangan po yan bilang isang tumatakbo sa ating Panginoon. At pagka nagtuturo si pastora ng discipleship, kailangan po natin na matuto. Atin po tayo. Pagka sinabi ni pastora, meron tayong discipleship, ganitong araw, ganitong oras, puntahan po natin dahil dito po tayo ma-equip. Amen? Dito po lalawak yung ating pong pagkilala sa ating Panginoon. Amen? At pasalamat po tayo dahil nandiyan po si pastora na matyaga po na nag-aasikaso po sa atin na gusto po niya tayo na lumago sa ating pananampalataya. Amen? Kaya glory to God dahil matyaga po siya at naiintindihan niya yung bawat mga sitwasyon po natin. Kung hindi ka pa ready, maging ready na po tayo kasi malapit na po. Ang marami po ang nagsasabi malapit na dumating ang Panginoon pero walang nakakaalam at walang makakapag-predict nun kung kailan. Amen? Ang gusto po ng Panginoon, lagi po tayo maging handa. Sabi po rito, 1 Corinthians 9:24-26, doon po sa ating text, sabi po rito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Amen? Pagbutihin daw po natin. Huwag po natin isipin yung katabi natin na, ay, ba't siya? Hindi nga ganito siya nagpa-participate. Huwag po, yung pong sarili po natin ang isipin po natin. Huwag po yung, kahit na hindi umattend si Sister ganito, hindi na tayo a-attend. Yung pong ating pong goal, ano po ba dapat yung goal po natin? Amen? Huwag yung, ay, hindi naman, wala naman si Pastora. Hindi na lang ako a-attend. Wala naman si Pastor, hindi naman ako, hindi na lang ako a-attend. Hindi po dapat nakasalalay sa mga tao po yung ating faith. Amen? Dapat po nakasalalay po yung ating faith sa ating Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. At maalala ko po, laging binabanggit ni Bishop, yung pagkasabi po niya lagi na, start right and finish right. Di ba ngayon po, January, kumbaga nag-uumpisa po tayo sa taong 2025. Kaya po, lagi po na sinasabi, start right and finish right. Di ba, ito po, pagbobotones, lagi na example. Pag nagbobotones po tayo, mali sa umpisa, lahat po doon hanggang baba, mali na siya. Ganon din daw po yun. Kailangan mag-umpisa tayo ng tama
para matapos natin ng tama. Pagka mali kasi inumpisahan mo, hindi sumakto sa butas, mali na po yun hanggang dun sa baba. Amen? Mali na yun. So, kailangan po start right and finish right. Good morning po. Ganun po ang sabi po ni Bishop. Kaya po, sabi po rito, intend that is to design for a specified use or future to direct the mind on, to proceed. Mag-proceed po tayo. Amen? Huwag nating tingnan yung mga bagay na makakapag-stop sa faith po natin. Amen? May mga bagay po na makakapag-hadlang po sa atin. Pero wag po nating isipin po yung mga humahadlang po sa atin. Ang isipin po natin yung takbuhin natin bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging magtuloy-tuloy sa ating takbuhin sa mundong ito. Amen? Praise God. Pangalawa po, sabi po rito, meron pa nga pala pong isang example. Bilang dito po sa you must intend to win. Di ba po, gaya po ng isang meron po tayong tina-target, di ba po? May target po tayo, may goal po tayo. Gaya po ng isang example po, di ba yung mga nasa sales, meron silang quota. Bawa, ma-reach mo ito, magkakaroon ka ng incentive. Di ba, itong buwan na to, nakakota ka, may incentive ka. Ganon din sa paglilingkod. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, meron tayong reward na inaantay. Amen? Meron tayong reward na inaantay sa Panginoon. Praise God. Kahit simpleng bagay na ginawa mo para sa Panginoon, yung motive mo, tama. Re-reward ka ng Panginoon. Pero kung mali yung motibo natin, naglilingkod lang tayo para kay pastor, ay para makita lang nila, mali po, wala tong reward yun. Yung reward po, depende po yun sa motive po natin. Amen? Kung para lang sa kapatid, para lang, ay makita na nandun lang ako sa church, pero wala yung puso mo, wala yung isipan mo doon. Wala po yun. Pag uwi po natin, pag ganun yung attitude po natin, same at same pa rin. Wala pong nababago sa atin. Totoo po yun, di ba? Kasi naranasan ko na po yan nung sabihin po natin na tumalikod ako sa Panginoon. Yung parang pag ganun lang, pag attend ka, wala kang kumbaga parang pagdating mo, walang nag-register sa isip mo kahit na parang blanco ka pa rin. Bakit? Kasi yung puso po natin, dapat po tama po yung puso po natin. Yung motive po natin. Gagawin po, a-attend po tayo para sa Panginoon. Hindi po para kay pastora, hindi po para sa kapatiran, kundi para sa Panginoon. Amen? Dahil sabi nga po, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen? Unahin po natin palagi ang Panginoon. Kung set aside po natin ang Panginoon, hingin po natin ang tawad. And the Lord is faithful and just to forgive us. Amen? Kailangan po tayo mag-start ng tama para matapos po natin ng tama ang ating takbuhin sa mundong ito. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Spiritual lessons to keep us in grace. Now, letter B. Number 2, you must discipline yourself. Discipline means train to obey rules or a code of behavior, using punishment to correct disobedience. Sino po sa atin ng nais po na madiscipline ng Panginoon? Di ba po pag tayo kinokorek, masakit po yun, di ba? Masakit. Kapag willing po tayo na magpadiscipline sa Panginoon, ibig sabihin po nun, align po tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung anong gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Kung anong purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Gusto po ng Panginoon na lagi po tayo nagpapasubmit sa Kanya. Amen? Gaya po nga ng sinasabi po ng coach po dun sa Taekwondo, nung ano ko po yung anak ko doon, sabi niya, practice makes permanent. Ibig sabihin,
pag tayo ay patuloy, magiging permanent po yun sa buhay po natin. Kung pinapractice po natin na yung prayer life po natin sa araw-araw, yung devotion po natin, magiging permanent po sa atin yun. Nabasa ko nga po, mag-set aside daw po tayo yung oras natin na comfortable po tayo, na tayo po ay makakapanalangin at makakapag-meditate ng Word of God. Kasi po, kung nag-uulang po tayo sa pananalangin at sa Word of God, ano po tawag dito, hindi po natin magagawa yung pinuutos ng Panginoon, kung ano yung purpose po natin. Amen. Mamaya po, tatalakay po natin yan. Sabi rito, no athlete become a pro athlete without training. There are no shortcuts to maturity, no shortcuts to greatness. Give more time to God, give more to God, serve more and be more God wants us to be. Yung pong ating time, hinihingi ng Panginoon, magkaroon po tayo ng time sa Kanya. Yung pong talent na pinagkaloob ng Panginoon, gusto po niya yon na magamit natin para sa karya ng Panginoon. Maging yung treasure, kung anong meron tayo, God will reward us. Kapag pinagamit po natin yung ating time, ginamit po natin yan sa kingdom ng Panginoon, time, talent, treasure, God will reward us. Amen? Hindi naman porket na dito sa mundong ito, na nagtatrabaho tayo, kami rin po, busy rin po kami, at madami rin inaasikaso. Pero nire-require tayo ni Paul, ng Panginoong Jesus, na magkaroon po tayo ng time sa ating pong takbuhin bilang mga tumatakbo para sa Panginoon. Amen? At dito po ay, sabi po rito, disciplines includes our body because our body is the temple of the Holy Spirit. Kung ang ating pong katawan ay hindi po natin didisiplinahin, halimbawa po, sa social media, sa Facebook, sa mga sa pinapanood sa TV, magkaroon po tayo ng limited time para doon. Hindi naman po sinabi, tanggalin mo na lahat yan. Pero kung naaagaw na po yung ating pong attention, yung pong ating pong mas malamang yung oras natin doon, hindi na po yun maganda, hindi po makakatulong yun sa ating takbuhin. Amen? Dapat po, mamamanage po natin yung oras. Hindi po yung pagkagising sa umaga, cellphone. Kasi pag kinuha mo na yung cellphone mo, nawawala po, naranasan mo, nawawala na yung prayer time mo, nawawala na yung pagbabasa mo ng salita ng Panginoon, nawawala, naaagaw po, totoo po, nahata ka dun eh. Hanggang sa maging, ay tanghali na. Pero yung Holy Spirit, sinasabi sa'yo, mag-pray, magbasa ka. Totoo po yun, nahahatak na yung ating pong oras. Nang pag unahin mo yung cellphone, totoo po yun. Naranasan ko po yun. Nawawala po yung ating pong time sa Panginoon. Kasi, nafo-focus ka na doon eh. Ang kaaway, syempre, gagawa ng paraan yan para hindi ka makapanalangin sa araw na yun. Ano pong nangyayari pagka sa araw na ito, halimbawa, gumising tayo, na hindi tayo nakapanalangin. Ang init ng ulo natin, di ba? Parang walang direksyon yung ginagawa natin. Parang hindi natatapos yung ginagawa natin. Kami po sa trabaho, nararanasan po namin yun. Pero kapag inuna mo ang Panginoon, maging smooth ang lahat. Ay, ang bilis natin. Pero time na parang, ay, ang bagal naman natin. Ganitong oras na, ilang pa lang yung nagagawa natin. Meron pong ganun. Inaamin ko po, na minsan ganun po yung nangyayari na hindi ko po na sisik ang Panginoon. Pero willing po ako magpa-correct kasi yung discipline ng Panginoon, dinidisiplina po tayo. Nire-remind po tayo ng Holy Spirit. Nagigilty po ako pagka ganun kasi pag dumating yung gabi na, ay, hindi ako nakapag-meditate. Talagang guilty po ako. At saka, nababagabag po ako. Yung hindi ako pumapakaling, ganun. Kasi yung Holy Spirit po,
tinuturuan po niya tayo. Ngayon, nag-grade po siya pag di po natin nagagawa yung mga bagay na dapat po natin gawin bilang isang manlalaro. Si Paul, si Apostle Paul, nabalansin niya. Kahit siya po'y nagtatrabaho, may time po siya, malaki pong time na sa ministry. Amen? Ganun po, kinokorek tayo ng Panginoon. Nang pag-correct ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo sa maraming bagay. At yung mga kabataan, mahilig sila sa online games, napano na sila doon. Kasi may addiction din dyan. At yung oras nila, nakain na. At alam naman nila yan. Hindi na po tayo magbabanggit po. No? At sabi po rito, we must discipline ourselves through prayer, devotion, set a time every day for our devotion. Mag-set ka ng time, 15 minutes, 20 minutes. Start your day with prayer. Amen. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya rito, imitate me just as I also imitate Christ. Amen. Sino yung model ni Paul? Si Jesus Christ. Amen. Sabi po rito, this verse is a call to imitate Christ and to seek intimacy with God. According to the Bible, Jesus went to the mountain to pray early in the morning on multiple occasions. Sa Mark 1:35, sa Luke chapter 6 verse 12, Matthew 14 verse 23. Hindi naman po kailangan na gawin natin ginawa ni Jesus na punta pa tayo sa bundok para doon tayo mag-pray. Sa mga bahay po natin, kahit sa workplace po natin, pwede po tayo makapag-pray. Kahit po nagdadrive po tayo, pwede po tayo makapanalangin. Amen? Ako po pagka, halimbawa, momotor po ako, nagpe-pray po ako kasi hindi po tayo talaga safe kahit nasabihin mo na, di ba, kailangan po na mananalangin po tayo habang po tayo nasa biyahe. Kasi hindi po natin alam. Bigla na lang meron, di ba, aksidente. Kaya po, pagka nasa daan po ako, nilalagyan ko, in Jesus' name, Lord, protektahan niyo po ako. At saka kahit po yung nasa daan, nagpe-praise po ako doon po, maawit ako sa Panginoon at nagpupuri sa Panginoon. Kasi, habang naririnig yung ko na ganun po, nagpe-praise ako sa Panginoon. Kasi, mahirap po hindi po tayo sure kapag nasa daan po tayo kung ano mangyayari sa atin. Kaya po, doon po, nananalangin po ako na Lord, protektahan niyo po ko. Tapos pagka yung nahirapan ako, in Jesus' name, lumayas ka. Spirito ng aksidente, lumayas. Nagre-rebuke po ko. Kasi meron po tayong authority na binigay ang Panginoon po sa atin. Kaya po, i-exercise po natin, gamitin po natin. Amen? Amen. Kahit saan po, kahit nasa CR ka, pwede ka manalangin. Sa lahat ng dako ng bahay mo, pwede ka manalangin. Gusto ni Pablo, ni Panginoong Jesucristo, nag-set ng example. Ang ating Panginoon, talagang early in the morning, talagang nananalangin siya. Amen? Sabi rito, when Jesus prayed in the morning, He spent time alone with God to recharge and prepare for His ministry. He sought to prioritize God and spend time in stillness. Ang Panginoon, talaga naman na nagawa ng Panginoon yung kanyang race, yung kanyang takbuhin. Amen? Pangatlo po, stay focused on the reward. Keep your eyes on Jesus who began and finished this race we're in. Study how He did it. Because He never lost His sight of where He is headed. He finished it. He could put up with anything along the way. Cross, shame, and now He's there in the place of honor right alongside with God. Hebrews 12:2. Dito po makikita po natin na ang Panginoon, may takbuhin din po siya. Amen? Nung siya po ay nagkatawang tao, ang Panginoon po, di ba, nagawa po niya yung kanya pong race sa pamagitan po ng nag-minister po siya sa mga tao, sa Israelites.
At hindi po nire-recognize si Jesus as Lord and Savior ng mga Hudyo, di ba po? At siya po ay ipinapako pa sa krus. Anong sabi sa kanya? Minak pa po siya. Crowned with thorns, minak po siya, tapos tinalipusta po siya, nasa krus na po siya. Sabi sa kanya, kung ikaw ang Diyos, ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan at iligtas mo ang iyong sarili. Sinabi po kay Jesus yan. Amen. Minamak po siya. Bumaba ka dyan, sabi ganyan. Ano po ang sabi ng Panginoong Yesus sa last breath po niya, na nahihirapan na po siya? Anong kanyang panalangin? Kung maaari, Diyos Ama, sabi niya gano'n na, ialis mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, sabi ni Jesus, kundi ang kalooban mo siyang masunod. At pagkatapos mo na siya po'y nalagutan ng hininga. Ano pong nangyari? Tapos po ni Jesus ang kanyang takbuhin. Amen? Lahat ng pasakit, lahat ng pang-aalipusta, lahat ng nagkatawang tao siya, tinusok, korona ng tinig, nagupitin. Lahat yun naranasan niya, bagamat siya'y Diyos. Diba? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya para mailigtas ka at ako, lahat tayo. Amen? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ginawa ng Panginoon. Praise God. Stay focused lang po tayo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa buhay na ito. Tumakbo pa rin po tayo kahit na po mahirap ang ating kalalagayan. Mahirap po ang ating kalalagayan. Dahil po sa mundong ito, wala naman pong madali. Dahil po tayo po ay nakikibaka sa mundong ito. Tumatakbo po tayo. Amen? Sabi po nito, pangalawa po, reasons why believers might not be in race. Bakit po may mga mananampalataya na wala na po hindi na po aligned din sa takbuhin. Tumitigil na po sila. May mga personal struggles po, like illness. Minsan, yun na po yung nagiging dahilan. Kaya po hindi sila nakapagpatuloy sa Panginoon. Kumbaga, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kahit ano sa buhay na ito. Financial hardship, may mga nakakaranas ng kasalatan sa pananalapi at sa hirap ng buhay. Pero nag-set ng example po si Paul. Dito po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 30. Basahin po. Ito po yung example po ni Paul. Sabi po rito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Sabi po rito, para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan, buong araw at gabi, akong palutang-lutang sa dagat. Yan po yung mga naranasan ni Apostol Pablo. Magpalutang-lutang sa dagat, araw at gabi. Nabilanggo po siya, hinagupit, binato. Amen. Grabe po yung kanya pong napagdaanan, yung ministry ni Paul. Ngayon po, nasan po siya, si Paul? Kasama na ng Panginoong Hesus, di ba po? Natapos na niya yung kanyang takbuhin. Nagtagumpay siya sa pamumuhay niya bilang isang mananampalataya at lingkod ng Panginoon. Amen? Ganun po ang naranasan ni Apostle Paul. At tayo po, sa nararanasan po natin, wala po yun sa kalingkingan na naranasan ni Paul. Amen? At konting lang po, problema,
bumibigay na po tayo. Totoo po yan, di ba po? Bumibigay. At mag-set po sana na example si Paul po sa atin na naka-focus po siya kahit na po napakatindi po ng kanya pong naranasan. Sabi po nito, despite these hardships, Paul continued to preach the gospel and write encouraging letters. Some believers question their faith if they don't see immediate answers to their prayers. Kapag ka po, hindi po natugon ang ating panalangin, nagtatampo na, ayaw ko na umatin kasi hindi naman natugon, hindi naman sinagot ni Lord yung panalangin ko. Huwag po dapat ganon ang attitude po natin. Dapat po ang attitude po natin, maging matyaga po tayo mag-antay sa katugunan ng Panginoon. Minsan pinag-aantay lang po tayo. Paano kung hindi ka nakapag-antay? Gumawa ka na ng hakbang, umayaw ka na. Hindi mo ma-receive yung blessing ng Panginoon. Amen? Sabi nga po pagka nakakaranas ka ng mga pagsubok, pagkatapos po ng blessing po. Kapag gumipap ka, talo ka sa paligsahan. Amen? Kailangan po magpatuloy po tayo, huwag po tayo magpadaig sa gawa ng kaaway. Ang kaaway, hahadlangan po kasi tayo talaga. Yung oras natin, yung ating mga bagay na ginagawa dapat sa Panginoon, naagaw ng sanlibutan ito. Maraming nakakapagpahiwalay sa atin para tayo hindi makapagpatuloy sa Panginoon. Pero ang nais ng Diyos, magpatuloy tayo sa ating takbuhin. Amen? At sabi po rito, lack of active participation in the spiritual journey. Ito po yung mga reasons kung bakit ang mga mananampalataya hindi nakakapagpatuloy sa takbuhin. Lack of active participation in the spiritual journey. A believer isn't actively pursuing a closer relationship with God. Ayaw na niya na manalangin, ayaw na niya na magsik sa Panginoon. Tumigil na siya. Amen? Neglecting practices like prayer, Bible study, and living a life aligned with Christ. Amen? This could be due to various reasons like complacency. Na-complacent na siya. Napanatag na siya doon sa ginagawa niya. Ayaw na niya mag-level up. Sabi nga ni Pastora, ayaw na niya mag-level up. Diba topic ni Pastora last week, level up, mag-level up ka. Ito, complacent na siya. Panatag na siya kung ano siya ngayon. Ganon na lang ako, ayoko na. Dito na lang ako. Ang sabi po ng complacency, feeling so satisfied with your own abilities or situation that you feel you do not need to try harder. Ayaw mo na eh. Give up ka na, dun na lang, ito na lang. Attend lang ako, ayoko na. Ganon. Bumigay na siya. Distractions from worldly pursuits. Simply not prioritizing their faith enough. Essentially, falling behind the race towards spiritual growth and maturity as described in the Bible. Na kumbaga sa takbuhan, andito na sa likuran, ayaw mo na tumakbo, mag-forward, ayaw mo mag-move on, dito ka na lang. Nasatisfy ka na nandito ka na lang. Sabi nga nung dati nag-discipleship kami kay Pastor Francis, may mga Kristiyano na ayaw muna dito sa tabi. Nagsasiding muna. Nagpapahinga muna sa tabi. Ganon. May mga mananampalataya po, ay, pahinga muna ako dito. Mainit kasi. Dito na muna ako. Ganon. Marami po tayong rason. Marami po tayong reason. Pinapalo tayo ni Pastora, ni Sister ganito. Ay, hindi muna po. Pass na po muna ako. Next time na lang pag meron pong time. Hindi po dapat ganun. Bigyan po natin ng time palagi ang Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi po siya nauubusan ng oras para sa atin. Amen? Dahil pagising pa lamang po natin sa umaga, yung breath, yung hininga na binibigay sa atin, it's a blessing from God. Amen? At ayaw po natin na mawala tayo sa mundong ito na hindi po tayo nakakapagpatuloy sa ating takbuhin. Amen? Dahil alam naman po natin na kapag hindi po natin
matapos ang takbuhin na po natin bilang isang pananampalataya, mahirap po yung ating po magiging kalagayan. Amen. Kaya po, maging obedient po tayo sa pinapagawa ng Diyos po sa atin. Amen. Malapit na po tayo. Sabi po rito, yun nga po, complacency, mga worldly pursuits, nakakapagpaagaw ng mga attention po natin. Marami pong mga lumalabas, mga, ay kailangan makapaglaro rin ako ganito, masubukan ko ito. Try ka ng try, ay, na ano ni sister, ay makapag-bingo nga rin, ay ganito po. Dapat po, hindi na po natin gagawin yung mga bagay na alam natin na hindi makakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Amen? Kasi po, nagigilty po tayo. Meron pong guilt na nararanasan tayo. Dahil hindi, pag ikay tinawag ng Panginoon, dapat align po tayo sa Kanya pong calling. Amen? Huwag po tayong lumihis. Huwag na pong matigas ang ating ulo. Kasi po, naranasan ko po yun. Naging matigas ang ulo ko. Nakaranas pa ako ng palo ng Diyos. Ayaw po na maranasan pa po natin bago po tayo sumunod sa kung anong gusto ng Panginoon na takbuhin po natin. Huwag na po na maranasan natin na bigyan tayo ng malubhang sakit. Amen? Amen. Para hindi tayo sumunod sa Panginoon sa bagay na kanyang pinagagawa. Pag sinabi ni Pastor na dapat ngayong taon na ito, meron tayong discipleship, meron tayong evangelism. Participate po tayo. Amen? Amen. Sabi po rito sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi po rito sa Tagalog po, Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga dahil na papaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nga sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi na inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? I-focus lang natin ang paningin sa ating Panginoon. Amen? Ang gusto ng Diyos na makapagpatuloy po tayo. Gaya po ng buhay ni Apostle Paul na nagpatuloy po siya sa kabila po ng siya po'y nabilanggo at dumanas na mga pagkarami-raming hirap at pasakit sa buhay. Nanatili po siyang faithful sa ating Panginoon. Amen? Sa ating pong conclusion, sabi po nito, that's why we should never give up on the race. Magpatuloy po tayo. Stay focused and Christ-centered. Dapat si Jesus palagi ang titingnan natin. Huwag po natin intindihin yung mga kamanlalaro po natin na tumatakbo. Amen? Kasi kapag nadapa po sila, baka madapa rin po tayo. Amen? Dapat po patuloy lang po tayo sa ating takbuhin. Be on the right track. Bakit po ba, di ba sa dalawang daan, may malapad at makitid. Bakit marami sa malapad, dumadaan? Ang tungo po ng malapad na daan, yun po ay kapahamakan. Pero yung makitid na daan, yun po ang way papunta po sa Panginoon. Amen? Sa katwiran ng Panginoon. Pero kakaunti lamang yung dumadaan dun sa makitid na daan. Nabasa niyo po yun? Yung mga lapad at makitid na daan. Dalawang way po yun. Alin po ang pipiliin natin? Sa malapad o sa maliit na daan, masikip na daan? Amen? Sa masikip na daan, sa makitid na daan, kakaunti lamang ang pumaparoon. Dito po sa malapad na daan, marami pong dumadaan dyan kasi ang tungo po ng kapahamakan. Dito pa lamang sa una, papikitaan sila ng mga bagay. Uy, maganda dito. Ay, masarap dito. Ganun po. Pero ang patutunguhan pala nun ay kapahamakan. Alin pong daan ang pipiliin po natin?
tayo po lahat ay tumatakbo sa buhay na ito. At magpatuloy po tayo. Sabi po rito sa 1 Corinthians 15:15, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ang lahat po ng pagpapagal po natin, ayan, yung mga kabataan, nagsasayaw sila sa Panginoon at sila po ay ginagawa po nila sa Panginoon ng pag-aayos at lahat ng mga nagde-decorate, nag-aayos, nagwawalis, naglilinis. Your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang po ang lahat po ng ating mga paghihirap, yung pagtutugtog, lahat po yan. Lahat po ng ginagawa natin sa ministry ng Panginoon, may kaakibat po na reward sa Panginoon. Gawin lang po natin ang buong puso na hindi po tayo napipilitan. Amen? Hindi po tayo mapipilitan. At dito po sa ating sabihin ni Pastora, meron tayong gawain sa ganito, pupunta tayo sa main church, meron tayong contribution. Pag sinabi contribution, medyo na tayo. Asan na ba yung funds ng church? Ganon po. Hindi po dapat. Kasi kada bigay po natin sa Panginoon, ang Diyos po magbabalik sa atin. Much better po na tayo po magbigay kaysa po tayo, sabi po, diba? Kasi tayo tinatanggap. Amen. Sinabi nga ni Lord. Amen. Dahil ang Diyos ang magre-reward sa atin. Nakikita ng Diyos lahat sa atin. Ginagawa po natin. Kaya po, pagka tayo po ay natasan ni Pastor, huwag na po tayo magreklamo, sumagalan po tayo. Amen. Praise God. At dahil ang Diyos ang kasama natin sa ating takbuhin, sa nilalakaran po natin. Sabi po dun sa Philippians 3:14, dito po yung text ni Pastor last time, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Let us forget the past and focus on the future. Amen? Kalimutan po natin yung mga nakaraan at mag-focus po tayo sa ating naharap. Amen? Press on toward the goal. Ano po yung goal natin? Ang gusto ng Panginoon, sabi ni Pastor na, mag-level up po tayo, mag-move on po tayo. This year, 2025. Kung na-left behind po tayo, last year, 2024, ngayon po, sumulong po tayo. Mag-advance po tayo sa kingdom ng Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon. At lahat po tayo dito ay magpalakasan po para po tayo ay dumami, makapag-invite po tayo ng iba. Amen? May share po natin ng Panginoon. Praise God. Dahil po, ang mandate ng Panginoon is to go and preach the gospel. Amen? Gusto po ng Panginoon na lahat po tayo mag-participate po para po tayo isang araw ay dumami, makalabas po sa lugar na ito. Amen? Praise the Lord. At ang Diyos po, according po dun sa ating po, motive po, God will reward us. Amen? Running the race to win. Lahat po tayo ay magpatuloy. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong hihinto sa pananampalataya. Ano man po mga pinagdaraanan natin, hirap, kasalatan, walang pera. Meron tayong Diyos na malaki. Amen? Meron tayong Diyos na buhay na alam ang bawat sitwasyon po natin. Amen? Alam ng Diyos. Hindi mo pa sinasambit o yung bibig. Alam na ng Diyos. Amen? Seek ye first. Sabi ng Panginoon, seek me first. Sabi ni Lord, seek ye first, and all these things shall be added unto you. Lahat po yan. Alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kung tayo may karamdaman, alam ng Diyos, manampalataya lang po tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwanan. Amen? Amen. God is good, God is faithful. Sabi nga po dun sa isang kanta, sabi po rin, will be faithful. Sabi po rito, forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win all the way to the end, laying down every sin that would seek to hinder us, and will be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. For in your promise, we will trust. We'll be faithful to finish the work
you began in us. Amen. Ang Diyos po, kasama po natin, para po matapos po natin ang ating pong takbuhin sa mundo ito. Amen? Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po manalangin sa Panginoon. Sige po. Inaalilangin po tayo. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We bless your name, oh Lord. Hallelujah. Oh, we give glory to your name. We give praise to you, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, you are worthy, oh God. You are worthy, Lord. You are faithful, Jesus. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami, O Diyos, na sumasamba sa iyo, dumudulog sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Natunay nga, Panginoon, Lord, tulungan mo kami na makapag-umpisa kami ng tama, Panginoon. At kami makatapos, Panginoon, Lord, ng tama, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na humakbang sa aming pananampalataya. At talikuran po namin ang anumang bagay na humahadlang sa amin upang hindi makalapit sa iyo, Panginoon. Upang hindi makapag-move on sa iyo, Panginoon. Lord, help us, Lord. Lord, sa oras na ito, patuloy ko pong itinata sa iyo, Lord, ang lahat ng aking mga kapatid sa iyong harapan. Lord, alam mo po ang kanila pong mga sitwasyon. Alam mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang kaisipan. Lord God, hayaan mo po, Panginoon, O Diyos, na kumilos ka sa kanilang mga buhay, Panginoon, O Lord. Mangusap ka, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, Lord, ang iyong mga salita. Ang patuloy na mangusap, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord God, narito kami, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami na magtagumpay sa aming takbuhin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Bilang isang mananampalataya na nakakilala sa inyo, Panginoon. Help us, Lord, sa aming pong goal, sa aming pong target this year, Panginoon. Samahan mo, Panginoon. Lord, ang iglesia nito, Panginoon. Ang bawat worker, mananampalataya, Panginoon, Lord, na makapag-level up, Lord, sa church na ito, Panginoon. Makapag-level up ng pananampalataya, Panginoon, upang magawa po namin ang bagay na nais mo, Diyos, sa aming buhay. Lord, apart from you, Lord, we can do nothing, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Lord, we need you, Lord, sa buhay na ito, Panginoon, upang matapos namin, O Diyos, ang aming takbuhin, Panginoon. Marami, Lord, ang bumabagabag sa aming puso, Panginoon. Marami, Lord, struggles na pinagdadaanan ng iyong mga anak. But you are faithful, Lord. Hindi po masasayang, Lord, ang aming pagpapagaling. Lord, whatever we do for your glory, Lord, help us, Lord, na ma-accomplish po namin until the end, Lord, ng aming prize, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Lord. At Lord, darating, Lord, ang planning ng church. Lord, sa susunod na linggo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Samahan mo ang bawat isang mananampalataya, Panginoon. Huwag mo po kaming pababayaan, O Diyos. At kung dumarating man, Lord, ang struggle sa buhay ng bawat isa, Lord, iparemind mo kami, Panginoon, na you are faithful, O God. At tutulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami, Lord, magpapadaig sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Tulungan mo kami na makapagpatuloy sa inyo, Panginoon. Tulungan mo bawat isa na hindi malaglag sa iyong vineyard, Panginoon, O God. Sa iyong ubasan, Panginoon. Tulungan mo kami na maging fruitful po kami. Ito pong taong 2025, Panginoon. At kalimutan na namin, Lord, ang mga bagay na humihila sa amin pababa, Panginoon. Lord, help us, Lord. Hindi po namin magagawa ang bagay na pinapagawa mo kung hindi mo kami sasamahan, O Diyos. Kailangan ka po namin, O Diyos. Kailangan ka po namin, Lord, upang kami magtagumpay. Lord, sa umagang ito, Panginoon,
kapatiran ko, Panginoon. Lord, kunin niyo po ito, Panginoon. Ano man ang hinihingi nila sa iyo, Panginoon. This year, 2025, I speak, Lord. Napagtuloy niyo po sila, Lord God, na samahan, Panginoon. Natugunin ang lahat, Panginoon, ng kanilang ipinapanalangin, Panginoon. Lord, have your way, Panginoon. Kumilos ka, Holy Spirit. Kumilos ka, Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Huwag mo hayaan na kami uuwi, Panginoon. Na hindi magrarema, Lord, ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, keep your word alive in our hearts, O Lord. Help us, O Jesus. Makapag-pursue po kami, Panginoon. Help us, Lord. Na maging faithful po kami. Dahil alam po namin, Lord, we are accountable for everything that we have done sa mundo nito, Panginoon. Help us, Lord. At hindi pa huli ang lahat. Upang, Lord, hindi namin magawa ang bagay na pinapagawa. Help us, Lord. Help us, O Jesus. Maraming pong salamat po, Diyos. At sa iyo namin ipinagkakatiwala, Lord, ang aming mga buhay. Sa ng aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, Lord. Protektahan niyo po ang bawat isa, Panginoon, O Lord. At Lord, patuloy na kagalingan, Lord, ipagkakaloob mo, Diyos. Sa bawat isang may karamdaman, Panginoon. Lord, you are the miracle-working God. You are Jehovah Rapha, our God, our healer, O Diyos. Lagi niyo, Panginoon, O Diyos, Lord, bigyan ng big faith, Lord, ang bawat isa. Lagi mo, Lord God, na bigyan kami, Lord God, ng malaking pananampalataya. At sa iyo lamang kami aasa, Panginoon, O Lord. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na may magagawa sa aming buhay. Lord, not by might nor by power, but by your Spirit, O Lord. I speak for blessing, Lord, sa family po namin, Lord, financially, Lord. At patuloy, Lord, mag-provision mo, Panginoon, this year, Panginoon, na hindi kami magkukulang, Lord, sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. Dahil you will sustain, you will provide, because you are Jehovah Jireh. You are the God and provider, Lord. Salamat, Panginoon, maging sa iglesia mo. Patuloy niyo i-bless financially, Lord, para mag-push niyo pa, Lord, ang iyong gawain, Panginoon, sa lugar ng San Mateo, Panginoon. And Lord, help us, Lord, na makapag-focus kami, Panginoon, Lord, sa aming takbuhin, Lord, bilang isang, Lord, tumatakbo, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon. Help us to be faithful, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa umaga po ito. At sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagluwalhati, Panginoon, sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Wala po tayo sa ating masalamat po tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa aming narinig na iyong salita, Panginoon. Gagalit po namin, Panginoon, ito sa buong linggo, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Huwag niyo po kami, Panginoon, hayaan, Panginoon, na mataka kami, Panginoon. Tuloy-tuloy, patuloy lang po kami, Panginoon. Kung kami man pong madadapa, Panginoon, huwag niyo po kami bibitawan, Panginoon. Pipilitin po namin, Panginoon, ang aming sarili po kayo, Panginoon, para makarating po kami, Panginoon, sa finish line, Panginoon. Huwag niyo po kaming hahayaan, Panginoon, na mawala po kami, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Ipagpatuloy po namin ito, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po, Panginoon, ang aming pagsasampalataya sa iyo, Lord God. Lord, kayo lang po ang aming lakas, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord, na mawala ang bawat isa sa aming Panginoon. Patuloy niyo, Panginoon, na pag-initin, Panginoon, na aming mga puso sa iyong mga salita, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Kayo po ang una sa lahat sa aming Panginoon. Huwag niyo kami, Panginoon, panghinaan, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon.
Kayo po, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang aming pinislay, Panginoon, kayo po ang aming makita sa huli, Panginoon. Huwag niyo po kami bibitawan, Panginoon. Salamat po sa gawain dito, Panginoon. Ito po ang inyong salita, Panginoon, na babaunin namin sa araw-araw, Panginoon. Magpupusok po kami nito, Panginoon, bawat sa isa sa amin, Panginoon. Kayo ang manguna sa bawat isa sa amin, Lord God. Yes, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming offering, Panginoon. Nakasulat man po, Panginoon, ito at hindi, Panginoon. Tugunin mo po, Panginoon, lahat ng nakasulat dito, Lord God. Yes, Lord. Pagpalain po bawat isa, Panginoon, ang magbibigay po ng tithes and offering, Panginoon. Ibalik niyo po ito, Panginoon, ng siksik-liklik, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, para po magamit po namin, Panginoon, sa iyong gawain, Lord, sa araw-araw po, Panginoon. Paglaguin mo, Panginoon, ang aming church, Panginoon. Padamihin mo kami, Panginoon. Kahit kunti man kami, Panginoon, hindi po kami kumukuha ng sa tao lang, Lord. Kami po ay nagsasamba sa inyo, Panginoon. Kayo lang amin pupurihin, Panginoon. Hindi po sa tao kami sumusunod. Kunti man kami, Panginoon, pero kami po, Panginoon, alam namin na, Panginoon, na nandyan lang po kayo, Lord God. Marami pong salamat. I-bless niyo po lahat ng nagbibigay, Panginoon, sa tithes and offering, Panginoon. Ibalik niyo po ito, Panginoon, ng 100-fold, Lord God. Yes, Lord, salamat po sa biyaya na yung, Panginoon, na iyong binigay, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pangalan, matamis mong pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Amen and Amen. Walang announcement. Kamusta, Divine Grace? Hello. Supply. Kasi amboy. Ano po? Mr. says it. Si Amboy. Ano si Amboy? Yes. Apa pa rin? Uwi na pala siya. Oh, ikasama si ano? Si best friend. Oh, hindi naman. Oh, si Divine Grace na kasi ano? Mark! Alright! Bigyan! Nakaplay mo yan! Wow! Si Divine Grace! Pera! Pupat! Mark! Okay, Mark. Ay, dapat may kasama siyang magbuhat. Ah, pala. Sige po.